Isipin mo na ikaw ay nasa sabungan ng isang komersyal na eroplano. Ang lahat ay tila tahimik. Ang piloto ay nakikipag-usap sa tower ng kontrol. Ang mga pasahero ay nagbabasa o natutulog. Ngunit kung makikita mo ang nangyayari sa loob ng mga elektronikong laman, loob ng sasakyang panghimpapawid, matutuklasan mo ang isang bagay na nakababahala. Ang eroplano ay ayaw lumipad ng diretsyo. Sa katunayan, bawat milisegundo, ang sistema ng kontrol ay nakikipaglaban sa isang likas na ugali ng makina na lumihis, mahulog, mawala ng balanse. At ang pinaka nakakagulat ay hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang katangian. Ang mga modernong eroplano, mula sa mga pangmilitar na fighter jets hanggang sa mga Airbus na sinasakyan natin para magbakasyon, ay dinisenyo upang maging likas na hindi matatag. Iniwan na nila ang lumang pilosopya ng katatagan sa lahat ng pagkakataon para sa isang bago kung saan ang kontroladong kawalan ng katatagan ay nagiging susi sa kahusayan at pagmamanyobra. Paano naging posible na ang isang bagay na ayaw manatiling diretsyo ay lumilipad ng mas mahusay kaysa sa isang bagay na nais ito? Ang sagot ay isa sa mga pinakakamanghamanghang kwento sa inhinyerya sa aeronautika. Tara na. Ang paradox ng lapis na gustong matumba. Upang maunawaan ang paradox na ito, magsimula tayo sa isang simpleng eksperimento sa isip. Kumuha ng isang lapis at subukang balansehin ito sa dulo nito. Halos imposible ito, di ba? Ang pinakamaliit na ihip o pang-inginig ay magpapabagsak dito. Iyon ay isang sistema na may positibong kawalan ng katatagan. Anumang gambala ay may tendensyang lumaki at ilayo ito mula sa posisyon ng balanse nito. Ngayon, ilagay ang parehong lapis na nakahiga sa isang lamesa. Maari mo itong itulak, hipan, yanigin ang lamesa at laging babalik ito sa kanyang matatag na posisyon. Iyon ay isang sistema na may positibong katatagan. Anumang gambala ay bumubuo ng mga puwersa na nagbabalik dito sa balanse. Sa loob ng maraming dekada, mula sa panahon ng magkapatid na Wright hanggang sa ikalawang kalahati ng ika-20 siglo, lahat ng eroplano ay dinisenyo upang maging katulad ng nakahigang lapis. Likas na matatag. Timiyak ng mga inhinyero na kung binitawan ng piloto ang mga kontrol, ang eroplano ay kusang lilipad ng diretsyo at pantay. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng maingat na disenyong aerodinamiko. Ang mga pakpak ay may partikular na anggulo ng dihedral. Ang horizontal stabilizer ay nakaposisyon upang bumuo ng puwersa pababa na bumabalanse sa bigat, at ang sentro ng grabidad ay laging nasa harap ng sentro ng presyon. Ang resulta ay isang makina na madaling hulaan, ligtas at mapagpatawad. Mainam para sa mga pilotong tao na nangangailangan ng pagkakataon upang mag-isip at mag-react. Ngunit ang katatagang ito ay may presyo, ang pagmamaniobra. Ang fighter jet na humamon sa mga tuntunin, isinilang ang kontroladong kawalan ng katatagan. Sa dekada ng 70, ang mga ininyero ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos at ng mga kumpanya tulad ng General Dynamics ay naharap sa isang problema. Ang mga fighter jet ng mga Soviet ay nagiging mas maliksi, at sa isang dikitang labanan, ang kaliksihan ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang isang napakatatag na eroplano, tulad ng nakahigang lapis, ay lumalaban sa anumang pagbabago ng direksyon. Upang lumiko ng mabilis, kailangan mong talunin ang likas na ugaling, iyon na bumalik sa matatag na posisyon. Nagkakahalaga yon ng enerhiya, oras, at kakayahan sa pagmamaniobra. Ang solusyon ay radikal.
magdisenyo ng isang fighter jet na sadyang hindi matatag. Ang General Dynamics F-16 Fighting Falcon ay isa sa mga unang eroplano ng produksyon sa serye na binuo gamit ang pilosopiyang ito. Sa halip na ang sentro ng grabidad ay nasa harap ng sentro ng presyon, inilagay ito ng mga ininyero sa likod. Ang resulta ay isang eroplano na, kung binitawan ng piloto ang control stick, agad itong magsisimulang tumingala ng hindi kontrolado, tulad ng lapis sa dulo nito. Ngunit, ang mismong kawalan ng katatagang iyon ang gumawa rito na maging hindi kapanipaniwalang maliksi. Maaari itong magbago ng direksyon sa isang iglap, mag-react sa mga utos ng piloto nang may bilis na walang matatag na eroplano ang makapapantay. Sa labanan, nangangahulugan ito ng pagtutok muna, pagbaril muna, at pagkabuhay upang maikuwento ito. Ang problema siyempre ay walang tao ang maaring magpalipad ng manumano ng isang eroplanong tulad nito. Ang bilis ng reaksyon na kinakailangan upang itama ang kawalan ng katatagan ay nasa loob ng mga milisegundo, malayong mas mababa sa mga kakayahan ng tao. Dahil dito, ipinakilala ng F-16 ang isa pang mahalagang inobasyon. Isang computer na patuloy na nakikialam, gumagawa ng 10-10 pagtatama bawat segundo upang panatilihing kontrolado ang eroplano habang ang piloto ay nakatutok sa misyon. Isinilang dito ang konsepto ng kontroladong kawalan ng katatagan sa pamamagitan ng computer. Ang utak na nagliligtas sa baliw na ibon. Ang fly-by-wire. Ang sistemang ito ay kilala bilang fly-by-wire o paglipad sa pamamagitan ng kable. Sa mga tradisyonal na eroplano, ang mga kontrol ng piloto ay konektadong mechanical sa mga ibabaw ng kontrol sa pamamagitan ng mga baras, kable at kapiya. Kapag hinila ng piloto ang stick, isang baras ang hiila sa isang piston na nagpapagalaw sa timon. Ito ay direkta, simple at maasahan. Sa isang fly-by-wire na eroplano, ang mechanical na koneksyong iyon ay nawawala. Ang mga kontrol ng piloto ay sa katunayan mga elektronikong sensor na nagpapadala ng mga signal sa isang computer. Binibigyang kahulugan ng computer ang nais gawin ng piloto. Kinokonsulta ang mga programa nito at pagkatapos ay nagpapadala ng mga dekuryenteng utos sa mga actuator na hidroliko na nagpapagalaw sa mga ibabaw ng kontrol. Ngunit ang computer ay hindi lamang sumusunod. Sinusubaybayan din ito ng patuloy ang kalagayan ng eroplano. Ang bilis nito, ang anggulo ng pag-atake nito, ang altitude nito, ang mga puwersang tinitiis nito. Kung ang piloto ay humiling ng isang paggalaw na maaring magdala sa eroplano sa isang mapanganib na sitwasyon, tulad ng pagkawala ng pag-angat o labis na puwersang istruktural, ang computer ay maaring magtama sa utos, palambutin ito o huwag pansinin. At sa isang hindi matatag na eroplano, ang computer ay gumagawa ng isang bagay na mas mahalaga. Patuloy itong nagpapadala ng maliliit na pagtatama sa mga ibabaw ng kontrol upang panatilihin ang eroplano sa balanse kahit na ang piloto ay walang ginagawa. Isipin ang isang tightrope walker na naglalakad sa isang lubid. Kung ang tightrope walker ay isang normal na tao, mahuhulog siya sa unang kawalan ng balanse. Ngunit kung meron siyang isang daang hindi nakikitang kamay na humahawak sa kanya, bawat isa ay gumagawa ng napakaliliit na pagsasaayos ng patuloy. Maaari siyang maglakad ng walang problema at kahit gumawa ng mga pirouette. Iyon ang ginagawa ng fly-by-wire computer. Ang isang daang hindi nakikitang kamay na nagpapahintulot sa hindi matatag na eroplano na lumipad at magmaniobra na tila ito ay matatag, ngunit may higit na kaliksihan. Ito ay isang perpektong simbiosis sa pagitan ng katalinuhan ng tao na nagpapasya sa direksyon at ng artificial intelligence na nagpapatupad
at nagpapatatag. Mas kaunting resistensya, mas mahusay na kahusayan. Ang revolusyon ng Airbus at 320. Ang isinilang sa mundo ng militar ay hindi nagtagal at lumipat sa komersyal na abyasyon. Noong 1987, inilunsad ng Airbus ang A320. Ang unang eroplano ng pasahero na nagsama ng isang kumpletong fly-by-wire na sistema at kasama nito, isang sadyang hindi matatag na disenyo. Para sa pasahero, ang paglipad sa isang A320 ay katulad lamang ng paglipad sa anumang ibang eroplano. Ngunit para sa mga ininyero, ito ay isang revolusyon. Ano ang bentahe para sa isang airline? Ang sagot ay nasa gasolina. Sa isang konbensyonal na eroplano na matatag ayon sa disenyo, ang horizontal stabilizer, ang maliit na pahalang na pakpak sa buntot, ay dapat bumuo ng puwersa pababa upang labanan ang moment ng pagtingala na nililikha ng mga pakpak. Ang puwersa ngayon pababa ay purong aerodinamikong resistensya. Ang eroplano ay gumagastos ng enerhiya upang panatilihing matatag ang sarili. Sa isang eroplanong dinisenyo na may kontroladong kawalan ng katatagan, ang sentro ng grabidad ay inilalagay ng bahagya sa likod ng sentro ng presyon. Nangangahulugan ito na ang horizontal stabilizer ay hindi na kailangang tumulak pababa. Sa ilang mga kaso, maari pa itong bumuo ng maliit na puwersa pataas na tumutulong sa pag-angat sa halip na labanan ito. Ang pagkakaiba ay maaring magmukhang maliit. Ngunit sa mga tuntunin ng kahusayan, ito ay purong ginto. Kinakalkula ng mga ininyero na ang isang bahagyang hindi matatag na disenyo ay maaring magpababa ng pagkonsumo ng gasolina ng 3 hanggang 5% sa cruising flight. Sa isang fleet ng daan-daang eroplano na lumilipad ng libu-libong oras bawat taon, ang porsyentong yon ay nangangahulugan ng milyon-milyong dolyar na matitipid at isang makabuluhang pagbawas sa mga emisyon. Ang A320 ay nagpatunay na ang kawalan ng katatagan ay hindi lamang nagsilbi upang gawing mas nakamamatay ang mga fighter jet, kundi pati na rin upang gawing mas kapakipakinabang at ekolohikal ang mga komersyal na eroplano. Ang pasahero ay walang malay, ngunit ang eroplano ay sumasayaw. Kung nakalipad ka na sa isang modernong eroplano, malamang na wala kang napansing anumang kakaiba. Ang lahat ay tila maayos, matatag at tahimik. Ngunit sa katunayan, sa ilalim ng tila kalmadong iyon, ang eroplano ay nasa estado ng permanenteng pagsayaw. Ang computer sa loob ay gumagawa ng mga pagsasaayos ng patuloy. Isang maliit na galaw ng timon ng direksyon, isang bahagyang pagtatama ng mga aileron, isang mikropagsasaayos ng stabilizer. 10, daan-daang beses bawat segundo, ang mga ibabaw ng kontrol ay gumagalaw sa mga bahagi ng isang antas upang panatilihing pantay ang paglipad at ang nais na landas. Ang pagsayaw na ito ay mas mahusay kaysa sa matigas na paglipad ng mga lumang eroplano. Ang isang matatag na eroplano, tulad ng nakahigang lapis, ay may tendensyang manatili sa posisyon nito kahit nagbago ang mga kondisyon. Ngunit ang hangin ay hindi kailanman ganap na pare-pareho. Laging may maliliit na turbulence, pagbabago sa densidad, baryasyon ng temperatura. Ang isang matatag na eroplano ay tumutugon sa mga gambalang iyon sa pamamagitan ng mga oscillatory na galaw, tulad ng isang pendulum na umuugoy hanggang sa mabawi ang balanse. Kumukonsumo iyon ng enerhiya at nagdudulot ng kawalan ng ginhawa. Ang isang hindi matatag na eroplano na kontrolado ng computer, sa kabilang banda,
ay maaring umasam sa mga gambalang iyon at itama ang mga ito bago pa man lumitaw. Ito ay tulad ng isang mananayaw na hindi naghihintay na mawalan ng balanse bago ito bawiin, kundi patuloy na isinasaayos ang kanyang tindig upang manatili palagi sa eksaktong gitna. Ang resulta ay isang mas maayos na paglipad para sa mga pasahero, mas mahusay para sa airline, at mas ligtas sa mga tuntunin ng tugon sa mga hindi normal na sitwasyon. Sa susunod na lumipad ka at maramdaman ang tila katahimikang iyon, alalahanin na sa ilalim ng iyong mga paa ay may isang baliw na ibon na sumasayaw sa tugtog ng isang computer. At ang pagsayaw na iyon, ang dahilan kung bakit ang paglipad na iyon ay mas mura, mas ekologikal, at mas ligtas kaysa kailanman. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Sa susunod na kabanata, ay tutuklasin natin kung hanggang saan tayo maaring dalhin ng pilosopiyang ito, na may mga pakpak na yumuyuko ng ilang metro, mga eroplanong walang buntot, at isang hinaharap kung saan ang katatagan ay magiging isa na lamang alaala. Ang mga pakpak na yumuyuko upang hindi mabali. Ang pilosopiya ng kontroladong kawalan ng katatagan ay hindi limitado sa aerodinamika at mga sistema ng paglipad. Sinakop na rin nito ang istruktural na disenyo ng mga modernong eroplano na nagbibigay daan sa isang katulad na paradox. Ang mga pakpak ay hindi na ang mga matigas at hindi gumagalaw na istruktura na ating iniisip. Ngayon, ang mga pakpak ng mga komersyal na eroplano ay dinisenyo upang yumuko at yumuko ng malaki. Kung nakakita ka na ng isang Airbus A350 o isang Boeing 787 sa paglipad, marahil ay napansin mo na ang mga dulo ng kanilang mga pakpak ay tila tumataas ng bahagya. Ang hindi mo makikita sa simpleng tingin ay ang laki ng pagbaluktot na yon. Sa mga normal na kondisyon ng paglipad, ang mga pakpak ng mga eroplanong ito ay maaring yumuko pataas ng ilang metro kumpara sa kanilang posisyon sa lupa. Para ba ang eroplano ay may mga pakpak na gawa sa goma, ngunit hindi sila ganoon. Sila ay gawa sa pinaka-advanced na mga materyales na umiiral. Pangunahin ang fiber ng carbon, at ang kakayahang iyon na bumaluktot ay ganap na sinasadya. Bakit nais ng mga inhinyero ang mga pakpak na yumuyuko? Ang sagot ay pareho sa kaso ng aerodinamikong kawalan ng katatagan: kahusayan at bigat. Ang isang matigas na pakpak ay kailangang maging mas mabigat at mas matatag upang kayanin ang parehong karga gaya ng isang nababaluktot na pakpak. Sa pagpapahintulot na yumuko ang pakpak, ang mga karga ay naipapamahagi ng mas pantay at mas mahusay na naabsorb ang mga turbulence at bugso ng hangin. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang poste na bakal at isang pamingwit. Ang poste ay nababali kung ibabaluktot mo ito ng labis. Ang pamingwit ay yumuyuko at bumabalik sa dati. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga pakpak na ito ay halos hindi kapani-paniwala. Sa panahon ng sertipikasyon ng Airbus A350, dinala ng mga inhinyero ang isang pakpak sa limitasyon nito sa isang static test bench. Itinali nila ang pakpak sa isang dulo at naglapat ng malalaking karga sa pamamagitan ng mga hydraulikong jack. Ang layunin ay patunayan na kaya nitong tiisin ang 50% na higit pa sa pinakamataas na karga na mararanasan nito sa paglipad. Nang makarating sila sa puntong yon, ang pakpak ay nayuko na ng higit sa 5 metro pataas. Para magkaroon ka ng ideya, mas mataas yon kaysa sa isang palapag ng isang bahay. At ang pakpak ay hindi nabali. Nagpatuloy lamang ito sa pagyuko
na nagpapatunay na ito ay dinisenyo upang sumipsip ng mga enerhiya na wawasak sa anumang matigas na istruktura. Ang kakayahang iyon na bumaluktot, ang kontroladong istruktural na kawalan ng katatagan, ang nagpapahintulot sa mga modernong eroplano na maging mas magaan, kumonsumo ng mas kaunting gasolina at lumipad ng mas malayo. Ang limitasyon ng hindi nakikita. Kapag ang kawalan ng katatagan ay labis na. Ngunit, tulad ng lahat sa inhinyerya, ang kawalan ng katatagan ay may limitasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapahintulot sa eroplano na sumayaw ng walang kontrol, kundi ang sumayaw sa loob ng isang koreografiya na mahigpit na tinukoy. At doon pumapasok ang mga proteksyon sa paglipad, ang mga hindi nakikitang limitasyon na ipinapataw ng mga computer sa mga maniobra ng eroplano. Kapag ang isang piloto ay nagpagalaw sa stick sa isang fly-by-wire na eroplano, hindi siya naguutos ng isang partikular na galaw ng mga aileron o timon. Siya ay naguutos ng isang intensyon. Nais kong lumiko sa kaliwa. Nais kong umakyat. Nais kong bumaba. Tinatanggap ng computer ang utos na iyon. Kinokonsulta ang mga database nito at nagpapasya ng pinakamahusay na paraan upang isagawa ito nang hindi lumalabas sa mga limitasyon ng kaligtasan. Kung ang piloto sa isang sitwasyon ng emerhensya ay humila sa stick ng may labis na puwersa na humihiling ng biglaang pag-akyat, maaring limitahan ng computer ang galaw na iyon kung matukoy nito na ang eroplano ay papalapit sa pagkawala ng pag-angat. Kung susubukan ng piloto ang isang napakatalas na pagliko sa mataas na bilis, pinalalamig ng computer ang utos upang maiwasan ang isang istruktural na labis na puwersa. Ang mga proteksyong ito ay ang lambat ng kaligtasan na nagpapahintulot sa mga eroplano na lumipad sa bingit ng kawalan ng katatagan nang hindi nahuhulog sa kalaliman. Sila ay nakakalibrate na may malalaking palugit, batay sa daan-daang libong oras ng mga simulation at tunay na pagsubok. Ang eroplano ay hindi kailanman, hinding-hindi dapat lumapit sa isang sitwasyon kung saan ang kawalan ng katatagan ay magiging hindi kontrolado. Ngunit kung sa anumang dahilan ay mangyari ito, ang computer ay nakikialam bago pa makapag-react ang pilotong tao. Itinatama ang direksyon at ibinabalik ang eroplano sa ligtas na zone. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang hindi nakikitang flight instructor na nakaupo sa tabi ng piloto, binabantayan ang bawat galaw at handang itama ang anumang labis. Ang salik ng tao. Ano ang mangyayari kung mabigo ang mga computer? Pagdating sa puntong ito, ang tanong ay hindi maiiwasan. Paano kung mabigo ang mga computer? Ano ang mangyayari kung ang isang daang hindi nakikitang kamay na humahawak sa tightrope walker ay biglang mawala? Ang sagot ay nasa pagkahumaling ng abyasyon sa redundansya. Ang isang modernong eroplano tulad ng Airbus A300 at 80 o ang Boeing 787 ay walang iisang flight computer lamang, kundi maraming independiyenteng sistema. Ang A380 halimbawa ay may 7 pangunahing computer na maaring kontrolin ng paglipad. Bawat isa ay may sariling software, sariling mga sensor, at sariling pinagkukunan ng kuryente. Sa panahon ng paglipad, ang mga computer na ito ay patuloy na bumoboto. Kung ang isa sa kanila ay nagbigay ng pagbasa na hindi tumutugma sa iba, hindi ito papansinin ng iba at magpapatuloy sila sa pagtatrabaho. Ito ay isang demokratikong sistema kung saan ang nakararami ang nagpapasya at ang nakararami ay laging binubuo ng mga computer na gumagana ng tama. Ngunit ang mga inhinyero ay mas mapagmasid pa. Nagdisenyo sila ng mga backup na mode para sa mga tunay na matinding sitwasyon, kung saan kahit ang demokrasyang iyon ng mga computer
ay nabigo. Sa ilang mga eroplano, mayroong mode na tinatawag na direkta o mechanical na, bagaman limitado, ay nagpapahintulot sa piloto na bawiin ang pangunahing kontrol ng eroplano nang walang pakikialam ng mga pangunahing computer. Sa mode na ito, ang eroplano ay maaring maging mas matatag aerodinamiko, tulad ng mga luma. Bagaman may mas kaunting mga tampok at mas mataas na pasanin sa trabaho para sa tripulante. At ang mga piloto ay sinanay para dito. Sa mga simulator, nagsasanay sila ng paulit-ulit sa mga sitwasyon kung saan ang mga computer ay nabigo at dapat nilang paliparin ang eroplano sa degraded mode. Umaasa sa kanilang mga kasanayan at sa mga backup na instrumento. Ito ay isang mahirap na pagsasanay, ngunit kinakailangan. Dahil sa abyasyon, ang huling linya ng depensa ay laging ang salik ng tao. Ang mga eroplano ng hinaharap, kabuuang kawalan ng katatagan at mga imposibleng anyo. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, ang mga eroplano sa hinaharap ay dadalhin ang pilosopiyang ito sa sukdulan. Ang mga disenyo tulad ng stealth bomber na Northrop Grumman B-2 Spirit ay halimbawa na ng kung ano ang darating. Ang B-2 ay isang flying wing. Wala itong katawan ng eroplano sa literal na kahulugan. Walang buntot, walang vertical stabilizers. Ito ay, sa literal na salita, isang pakpak na may mga makina at isang sabungan. Aerodinamiko, ito ay malalim na hindi matatag sa tatlong akses. Kung wala ang mga computer nito na patuloy na nagtatama, mahuhulog ito mula sa langit sa loob ng ilang segundo. Ngunit dahil sa kawalan ng katatagang iyon, ito ay hindi kapanipaniwalang stealth at mahusay. Ang mga ininyero ay nagtatrabaho na sa mga komersyal na bersyon ng konseptong ito. Isipin ng isang eroplano ng pasahero na walang buntot, may hugis na delta wing, kung saan ang buong katawan ng eroplano ay tumutulong sa pag-angat. Ang kahusayang aerodinamiko ay magiging mas mataas kaysa sa mga kasalukuyang eroplano na may matitipid na gasolina na aabot sa 2 digit. Ngunit upang maging posible yon, ang pagtitiwala sa mga computer ay magiging ganap. Walang magiging direktang mode o mechanical na backup. Ang eroplano ay sadyang hindi makakalipad nang wala ang mga elektronikong utak nito. Bukod dito, ang mga teknolohiya tulad ng boundary layer control ay nangangakong magre-revolusyon pa ng higit sa paglipad. Binubuo ito ng pagsipsip sa layer ng hangin na pinakamalapit sa katawan ng eroplano, ang isa na bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng resistensya upang ang daloy ay maging mas laminar at mahusay. Ito ay isang konsepto na nangangailangan ng napakapino at patuloy na kontrol na imposibleng makamit ng walang mga ultra-fast na computer. Ang hinaharap ng paglipad ay magiging, nang walang duda, isang hinaharap ng kontroladong kawalan ng katatagan, ng mga imposibleng anyo at ng mga algorithm na namamahala sa bawat galaw. Nalutas ang paradox. Hindi sa mas mahusay ito gumagana, kundi iba itong gumagana. Nakarating tayo sa dulo ng paglalakbay na ito sa paradox ng kawalan ng katatagan. At ang konklusyon ay malinaw. Ang mga eroplano ay hindi gumagana ng mas mahusay dahil sila ay hindi matatag sa tradisyonal na kahulugan ng salita. Gumagana sila sa isang paraan na iba. Ginagamit nila ang kawalan ng katatagan bilang isang hilaw na materyales, bilang isang mapagkukunan ng kaliksiyan at kahusayan na hindi maibibigay ng mga matatag na eroplano. Ngunit, ang kawalan ng katatagan iyon ay laging kontrolado ng isang sistema na nagpapaamo rito at ginagawa itong isang maayos at ligtas na paglipad. Ang katatagan, gaya ng ating pag-unawa rito 50 taon na ang nakalilipas, ay hindi na isang katangian ng eroplano. Ngayon,
Ito ay katangian na ng sistema ng eroplano at computer. Ito ang alyansa sa pagitan ng metal at silicon, sa pagitan ng aerodinamika at ng algorithm. At ang alyansang iyon ay napatunay ang hindi kapanipaniwalang matagumpay. Ang mga modernong eroplano ay mas ligtas, mas mahusay, at mas may kakayahan kaysa kailanman. Sa susunod na lumipad ka, alalahanin na sa ilalim ng iyong mga paa ay may isang baliw na ibon na ayaw manatiling nakatigil. Alalahanin ang mga pakpak na yumuyuko ng ilang metro, ang mga computer na bumuboto sa isa't isa, ang mga pilotong sinanay para sa pinakamasama. At alalahanin na ang lahat ng pagsayaw na iyon, ang lahat ng tila kawalan ng katatagang iyon ay may iisang layunin. Ihatid ka sa bahay ng ligtas at maayos, sa pinakamahusay na paraang posible. Ang hinaharap ng abyasyon ay isang sayaw, at tayo, ang mga pasahero, ay ang mga mapapalad na manonood.